So, ang title nga ng chapter na to Onward to Onigashima. So sa first page nga, pinakita yung extended scene sa chapter 973 nila Denjiro at Hiyori. So yes guys, kung di kayo updated ha, si Denjiro nga si Kyoshiro na ni-reveal last chapter kung saan siya ang nag-alaga kay Hiyori na anak ni Kozuki Oden. So tingin ko may hint dito sa first scene na to, or may purpose to be exact. Ang tingin ko dito tingin ko lang ha, alam nga ni Kyoshiro o Denjiro na may traitor sa mga kasamahan niyang Scabbards. Kaya naman kahit alam na nga nila na nag-time travel na sila Kinemon, hindi pa nga rin ito lumapit sa kanila. Kasi tingin ko, alam niya nga na malalagay sa alanganin yung buhay ni Hiyori once na i-reveal niya yung pagkatao niya kila Kinemon. So in this latest chapter nga ng manga, na-reveal na yung pinag-uusapang traitor sa Wano arc. So RIP sa mga international YouTuber na iniisip na si Carrot yung traitor. So dapat mag-sorry sila kay Carrot, diba guys? Kasi pinaginalaan nila ito De joke lang. So sino nga ba tong traitor na to na ni-reveal na? Ito nga si Kanjuro. So personally guys hindi ko talaga in-expect na siya yung magiging traitor. Kasi isipin nyo na lang in chapter 972 nga, pinakita na buhat-buhat nga yung 9 Scabbards ni Oden. So para sa akin, syempre parang nagsasacrifice yung boss mo na iligtas ka para mabuhay. Tapos pagtataksilan mo pa ba siya? 'Di ba? So yun yung perspective ko dun. So wala wala tayong magagawa, matalino talaga si Oda. Pero ito napansin ko lang guys upon searching ko about kay Kanjuro sa pagiging traitor niya, medyo matagal na pala sa ating hinihint ni Oda na siya yung traitor. So paano ko nasabing matagal nang hinihinto sa atin ni Oda? So first, pag-usapan natin yung appearance niya na it seems like nakahawig nga ng karakter niya yung mga kabuki actors sa Japan, 'di ba? So from the word itself, actor, magaling siyang umacting na parang hindi siya yung traitor. In fact, ni-reveal rin si chapter na to na yun nga yung trabaho niya at ng pamilya niya na namatay mismo sa stage habang nagpe-perform. So second, di ba alam naman nating magaling mag-drawing si Kanjuro? Patunay nga dyan yung sandatang gamit niya na isang brush. So in Dressrosa arc nga, natandaan nyo ba yung time na unang nakita ni Doflamingo si Kinemon at Momonosuke? Di ba mabilis niyang na-recognize yung mukha na itong dalawa? So it means dinrawing pala ni Kanjuro yung mukha nila Momonosuke at Kinemon at binigay to kay Doflamingo para mabilis niyang ma-identify pag nakita niya. At dagdag ko pa guys nung time nga ng Dressrosa arc rin, kung matatandaan nyo, di ba nagbigay si Doflamingo ng bounty sa mga Straw Hats, kila Sabo, Kinemon, basta lahat ng kalaban niya. Nilagyan niya nga ng bounty sa ulo para nga hulihin ng mga citizens ng Dressrosa. Pero kung napansin nyo that time, wala ngang bounty na binigay para kay Kanjuro. Kaya naman dun pa lang marami nang nagsuspecha para kay Kanjuro. At last, napansin ko guys during sa opening 22 sa anime nga, mapapansin natin na si Kanjuro lang sa mga Scabbards yung nakatalikod nung pinakita. Lahat kasi sila naka-side view lang 'di ba? Pero si Kanjuro nakatalikod na parang hinihint na sa atin na tumalikod siya sa 9 Scabbards ni Oden. So pagkatapos nga na i-reveal ni Kanjuro na siya yung traitor sa kanila, dito sinabi nga ni Inuarashi na siya daw yung dahilan kung bakit nahuli yung mga kasamahan nilo sa Hearts Pirates. Pati na rin yung pagtunton ni Jack o yung pagsunod sa kanila sa Zoo Island. At syempre sa galit hindi nga napigilan ni Kinemon na atakihin si Kanjuro. So ang ganda ng scene o part na to guys kasi makikita nating wala talagang pag-aalinlangang papatayin ni Kinemon agad si Kanjuro. Para sa akin, that shows loyalty para sa Kozuki family, 'di ba? Kaso nga lang nagulat ang lahat na isang drawing lang pala yung inatake ni Kinemon, na Devil Fruit ability nga ni Kanjuro. So kung hindi nyo alam guys yung Devil Fruit nga ni Kanjuro isa nga tong Paramecia type na hindi pa nga pinapangalanan sa ngayon. Pero may kakayanan to na gawing totoo o malagyan niya ng buhay yung idodrawing niya. So in this chapter din, ni-reveal nga sa atin kung paano nga ba nakuha ni Kanjuro yung Devil Fruit niya. So sa tulong nga yan ni Orochi, at during sa time nga na binigay ni Orochi yung Devil Fruit ni Kanjuro, makikita natin yung part na to sa manga, which is months later bago tong current timeline natin. So dito sinabi nga ni Kaido kay Orochi na wag nga daw patayin yung mga Scabbards o yung mga nag-time travel na sina Kinemon, Momonosuke at iba pa, dahil may itatanong nga daw siya dito. So nung nabasa ko to guys, napaisip ako, ano kaya tong itatanong ni Kaido sa kanila? Tingin nyo guys, hindi kaya tungkol to sa hawak niyang road poneglyph? Anyway, pagkatapos ngang sabihin nyo ni Kaido, inutos nga ni Orochi sa mga tao niya na tignan nga daw yung mga pangpang ng Wano at wag nga daw hayaang makatakas yung mga nag-time travel, which is sina Kinemon. So dito na pala nakuha yung reference sa chapter 920 kung saan nakita ng mga tao ni Kaido sina Kinemon sa pangpang.
Pansin nyo? So nung malapit na ngang mahuli ng barko ng Beast Pirates, yung mga scabbards, dito may 3 barko nga na nag-appear. At ito nga yung Thousand Sunny ng Straw Hat Pirates, yung Polar Tongue ng Hearts Pirates, at yung Victoria Punk ng Kid Pirates. Yes guys, kung di nyo napansin during this chapter nandito nga rin yung barko ni Eustace Kid. Wala lang, namukaan ko siya kasi medyo mahaba yung screen time niya during sa last movie na Stampede. Kaya alam kong ito yung barko na yun. At dito na nga yung huling part kung saan pinakita yung Monster Trio Captains ng 11 Supernovas. At ito nga sina Luffy, Law at Kid. Para sa akin guys napaka-iconic ng scene na to. Especially huli nating silang nakita na nagsama-samang tatlo during Sabo de Archipelago arc pa. Imagine, mga around 2009 pa yun guys. So 2020 na ngayon, 'di ba? So 11 long years bago ulit natin makita yung tatlo na to. At ito yung pinakamatindi mga boss. Yung huling linya ni Luffy. Itatranslate ko na lang based sa pagkakaintindi ko para mas madama nyo. Ang sabi nga niya pag nasa dagat kayo, huwag nyong labanan yung mga samurai. Instead, labanan nyo kaming mga pirata. So ang angas lang. Wala lang, ang angas. At dyan na nga natapos yung chapter 974. So sa next chapter, tingin ko ipapaliwanag na yung reason kung bakit lumabas tong tatlong to na malapit lang pala sila kila Kinemon. I'm pretty sure siguro mga 60% to. Theory ko lang. Siguro naisip ni Trafalgar Law na meron niyang traitor sa mga 9 scabbards. Kaya nagplano siya na magtago muna malapit kila Kinemon para once na magpakilala na yung traitor, mas maayos na nilang ma-execute yung plano nila na patumbahin si Kaido. Kasi laging napupurnada yung plano nila, 'di ba? Dahil nga sa isang traitor na hindi nila kilala kung sino ba yan. So bali ngayon makakagalaw na sila ng maayos. So ang tanong nyo ngayon, bakit sa tingin ko si Trafalgar Law yung nakaisip ng plano? So logic lang yan guys common sense. Ano mga asahan yung pag-iisip ng plano sa dalawang to? Alam naman nating pangmakbakan lang sila 'di ba? Kumbaga sa klase nyo sila yung mga bobo pero pagdating sa sapakan sa labas malalakas sila. Wala lang. So ayan na yung chapter review natin sa chapter 974. So first time kong mag-review ng chapter sa manga mga boss. So i-comment nyo na lang sa comment section kung ano pa yung pwede nating idagdag kasi wala pa akong masyadong idea sa gantong concept ng pagre-review ng latest chapter ng manga. Pero sana na-enjoy nyo yung panonood. At kung sakaling nagustuhan mo naman tong video na to, i-click mo na yung like button dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!